Nandito kami muli. Kahit na kami ay nakakaranas ng pandemya, Panginoon, kami ay iyong sinusustain. Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon. Salamat, Panginoon, sa iyong provision. Na kahit kami ay nakakaranas ng pagsubok na ito, ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas sa mga bahay, Panginoong, sa aming mga kabahayan, O Diyos, kami ay manunood ng mga pagpupuri sa iyo. At Panginoon, muli, patuloy ka naming sasambahin, pupurihin kapagkat ikaw ay mabuti, O Diyos. Ang mga may sakit, Panginoon, ay iyong pinagaling. Ang mga walang makain, Panginoon, ay iyong pinakain. Ang mga malungkot, Panginoon, ay iyong pinasaya. Kaya, Panginoon, walang kaming rason upang hindi magpatuloy ng pagpupuri sa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos. We give you praise. We give you glory in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. And amen. Yes, O God. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kita aking Panginoon, hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, di pa rin ito makahadlang sa pagtulog mo'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan.
O Diyos. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Samahan niyo po akong magbukas sa Psalms 24. Kahit nasa bahay po tayo, walang makakahadlang para mag-worship tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos hindi lang nandito sa church, dahil kahit nasaan tayo, pwede tayo mag-worship sa Panginoon. Psalms 24, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is He, this King of glory? The Lord Almighty, He is the King of glory. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, na kahit hindi kami magkakasama sa church, Lord God, we can still worship you dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos, you are the Almighty God, Lord. Dalangin namin, Lord, na kahit mga nasa sambahayan kami, Lord God, maibigay pa rin namin sa iyo yung the best na papuri dahil, Lord God, napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord. Marami kaming dapat na ipagpasalamat sa iyo, Lord God. Yung gumising kami sa umaga, Lord, na binigyan mo kami ng bagong umaga, Lord, ay malaking pagpapala na, Panginoon. Yung everyday may nakakain kami, Panginoon, ay napakalaking pagpapala na. Lord, salamat, Lord, sa hangin na aming nilalanghap, nakakahinga kami ng maluwag. Dalangin po namin na ang bawat isa sa amin, Lord, ay hipuin mo, Panginoon, dahil ang kamay mo hindi maigsi. Kita mo ang lahat sa amin, Panginoon. Alam mo lahat ng dinadala ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, Lord, yung kabigatan nila. Dalangin po namin, Lord, na sa oras na ito, Lord, as they worship you, Panginoon, Lord, ay mararamdaman nila ang yakap mo. Mararamdaman nila, Lord, yung kapayapaan sa puso nila. Dahil sa panahon ngayon, Lord God, we surrender everything. At lahat ng ito, Panginoon, Lord, ay walang lingid sa iyo, Panginoon. Lord, kaya sa oras na ito, tanggapin mo ang aming papuri, Panginoon, Lord. Napakabuti mong Diyos. Kaya samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagsambang ito. Lahat ng papuri, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen and amen. Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, Lord! Hallelujah, O God! Tunay na napakabuti mo, O Diyos! Mamatlan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Anong dahilan kung bakit ako hindi niya inalagaan? Di ko kayang isipin
Tunay na sa iyo lang ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas, Lord. Alam mo po lahat ng laman ng aming mga puso, Lord. Pero ang pinagpapasalamat namin, wala man kami ng anong bagay, pero meron ka. Ikaw ang meron kami, Lord. At yun ang mahalaga, Panginoon. Ang meron kaming Diyos na kagaya mo, Panginoon. Na nakababatid ng lahat ng puso, Panginoon. Na pinaguhugutan namin ng lakas. Na alam namin hindi kami pinababayaan, iniiwan. Lagi mo kami tinitingnan. Higit sa lahat, minamahal, Panginoon. Salamat. Salamat. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan, Panginoon, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko, Panginoon, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. O daluyan, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nagsasabik ang puso ko nang makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka,
hindi napapagat, kahit di matumpasan, sa kawalan ay sasabing mahal kita. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi masasawang ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi masasawang ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. Ang ngalan mo, purito Diyos, purihin ka, O Diyos, purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Iaalay sa'yo, ilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Iaalay sa'yo, ilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay narapat sa pagpapurihan, Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, ay mabuti sa amin. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy ka naming papupurihan, patuloy naming pag-uusapan ang mga salita mo na ibinigay mo sa amin, na aming pagbubulayan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isang taanan. Salamat, Panginoon, sa mga provisyon. Kaya kami, Panginoon, nandito. Hindi mo kami, Panginoon, ginugutom. Kaya, Panginoon, patuloy ang aming pagsamba sa iyo. Patuloy ang aming pagdakila sa iyo, O Diyos. Ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita, makikinig ng mga awiting papuri, O Diyos, makikinig at mag-aalay ng mga handog, O Diyos, na manggagaling sa iyo, na binabalik lamang namin sa iyo, Panginoon.
Kaya Panginoon, Ikaw ang papupurihan namin sa umagang ito. Ikaw ang aming sasambahin. Sa pangalan ng Yesus. Amen. Amen. Sa tahanan, nasa kanilang bahay. So ngayon po kahit po hindi tayo magkakasama, gusto po namin kayong i-encourage na i-set aside pa rin yung para sa Lord. At samahan niyo po ako magbuklat para po sa tithes and offering. Lucas 21, verse 1 to 3. Sige po. Sabi po dito, the widow's offering. So while Jesus was in the temple, he watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Verse 2, then a poor widow came by and dropped in 2 small coins. Jesus said, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the rest of them, for they have given a tiny part of their surplus, but she, the widow, poor as she is, has given everything that he has. So sabi po dito sa last part, sa verse 3, yung pong widow, so sabi po pag widow, wala po siyang asawa, so mag-isa lang po siya. At habang po tinitingnan ni Jesus yung mga naglalagay ng kaloob, kahit hindi po kayo makakapaglagay, so inaanyahan ko po kayo na hawakan ang inyong mga tithes and offering para po sa Panginoon. At sabi po dito ay, ibinigay daw po lahat ng widow. Ibinigay po lahat ng widow, yung kanyang kayamanan. At lahat ng kanyang kayamanan ay binigay niya. So hindi lang po pera, pati pagtitiwala. At lahat-lahat ng kanyang, at lahat-lahat. Sabi po, ganun po ang pagkakadescribe ng Panginoong Jesus. Ganun po siya pinangusap sa akin. Dito po sa Lucas 21 na lahat-lahat ay binigay po ng widow. Pagtitiwala. So kaya po ngayong umagang to, sa kabila po lahat ng ating nararanasan, nakikita, naririnig, ini-encourage ko po kayo lahat na ibigay ang ating buong pagtitiwala sa Panginoon na sabi nga po ngayon, kung makikita po natin sa mga news, wala po talagang maubos ang kayamanan pag nagkasakit. Pero ipinakita din po dito ng widow yung kanyang pagsunod. Pagiging obedience. Saan po? Sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. At saan po natin makikita yon? Nakaka-encourage po yung widow kasi wala po talaga siyang kayamanan, pero ibinigay niya yung kanyang pagsunod, pagtitiwala sa Panginoon. So yun po ang gusto kong iwanan sa inyo na word from the Lord ngayon na yung tiwala o trust at yung pagsunod o obedience. Sige po, hawakan niyo po yung inyong mga kaloob kahit po kayo nasa bahay at atin pong ipanalangin ang ating pong mga kaloob. Samahan niyo po ako. Yes, O God, High Lord, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa inyong mga anak. Maraming salamat na beyond sa mga hindi namin kayang i-control, Panginoon, kayo po ang nakakakita, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil ang mga hindi namin nakikita, Panginoon, kayo po ang nakakakita at kayo nakakakontrol, Panginoon. Kaya naman po, Lord, itinatas ko po, Lord, lahat ng aking mga kapatid ngayon na nakasama namin sa pag-worship sa FB Live, Panginoon, na ilagay niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang pagtitiwala, ang pagsunod, Panginoon, at makita namin how mightily you are, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, na lahat ng bagay ay nakaplano na po sa inyo, Panginoon. Ang kailangan na lang po namin gawin ay ilagay sa aming mga puso ang pagsunod, Panginoon, ang pagtitiwala, Panginoon, at patuloy naming hawakan ang hope, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ama, maraming salamat na beyond our control, you are in control, Panginoon. At kagaya po ng widow, Panginoon, ipagkatiwala po namin ang lahat ng oras, lahat ng bagay, Panginoon, sa mga nararanasan namin ngayong panahon ito, Panginoon. Pinupuri namin kayo at sinasamba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Sa mga nasa tahanan, ihanda natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng Ebanghelyo at ipagpapatuloy po natin ang tema ng ating panambahan, ano? Living by the Word. Moving forward, living by the Word. Ano? At ito ay ang text na ating pag-aaralan. Sa umagang ito ay matatagpuan sa Acts chapter 15, verse 19. At bago tayo magumpisa, ako po muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat muli sapagkat binigyan mo kami muli ng pagkakataon upang ipamuhay ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. At patuloy mo na pinuprotektahan ang bawat isa sa amin. At palangin namin, Panginoon, na ang kagalingan sa mga may sakit, ang pagkain sa mga walang hanap buhay ay patuloy mong ibuhos. O Diyos,
sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Kaya Panginoon, ikaw ay aming sasambahin sa magitan ng mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, sa umagang ito. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ipinagkaloob mo sa amin na hindi namin maubos maisip, Panginoon, na kami ba ay karapat-dapat sa mga pagpapalang ito, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na marami kami mga kakulangan sa iyo. Subalit ikaw, Panginoon, ay handang magpatawad. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, gamitin mo, Panginoon, ang aking dila. Itago mo, Panginoon, ako sa iyong likuran, O Diyos, upang ikaw ang makita at marinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay katuluyan lang ng mga ating mga naunang pinag-uusapan sapagkat meron tayong tema sa buong taon. At ang pamagat ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay The Word of God is timeless. Timeless. Ibig sabihin, walang pinipiling panahon. Noon, ngayon, at magpakailanman, ang salita ng Diyos ay relevant pa rin. Hindi nagbabago ang kanyang bisa. At inaanyayahan ko bawat isa sa mga kabahayan na tayo ay magsitayo bilang paggalang sa pagbabasa ng ating teksto. Ito ay matatagpuan sa Acts chapter 15 verse 19 hanggang 21. Babasahin ko po sa NIV. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest times, and is read in synagogues on every Sabbath. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbasa sa kanyang santong sulat, tayo po ay makakaupo na. The Word of God is timeless. Noong pong kapanahunan na sinusulat ang tekstong ito, ang Jerusalem, ang Jerusalem, the city of God, ang piniling syudad, ting Diyos Ama. Sangayon sa kasaysayan, ito ay meron ng 30% na mga mananampalataya na nampalataya sa Panginoong Hesus. Kahit na ito yung tinatawag na critical mass. Critical mass? Kahit kokonti, 30% pa lang, ito ay sapat na upang ang Ebanghelyo ay kumalat ng mabilisan. Sapagkat nung Panginoon, ang panahon ng Panginoong Hesus, umili siya ng 12 disipulo. Pero hindi lang 12 ang sumusunod sa kanya, marami pa. May mga babae, may mga bata. Pero ang pinili niya ay 12, yung tututukan niyang tuturuan. Kasama doon sa 12, yung mga 12 apostoles, pero may mga kasama rin sila. Kung matatandaan nyo, si Stephen, kasama doon sa mga grupong yon. Yung nagsulat ng Mark, si John Mark, hindi siya kasama sa 12 apostoles, pero nandoon siya palagi pag lumalakad ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, nakahanda na ang mga apostoles bago pa sila iniwan ng Panginoong Hesus, meron ng transition. At dahil dito, lumaganap ng husto ang Ebanghelyo.
At napakarami, babasahin natin ng Book of Acts, libo-libo, kuminsan 3,000 ang tumatanggap sa Ebanghelyo sa loob ng isang araw lamang. Thousands and thousands ang tumatanggap, mga bagong convert sa pananampalataya. At dahil doon, kasama na ang mga hintil, mga Gentiles, kasama na rin ang mga Pariseo. Kaya nagkaroon ng isang grupo, faction na tinatawag na Judaizers. Ano yung mga Judaizers? Mga Pariseo ito na dati na-convert sa Christianity. Sa paniniwala nila, yung mga hintil ay kailangan mag-convert kailangan silang maging Hudyo para sila ay maligtas. Subalit ito ay hindi sang-ayon sa katuruan ng Panginoong Hesus. Kaya sila ay nagpulong-pulong doon sa Jerusalem. At ang presider noon, kasi yung mga ibang apostoles ay humayo na sa iba't ibang bansa. Kaya ang mga present doon, noong sila ay nagpulong-pulong sa Acts chapter 15, ang presider sa Jerusalem ay si James na kapatid ng Panginoong Hesus. James, hindi si James the Beloved, hindi si John the Beloved, hindi si Peter din. Kasi si Peter ay humahayo din sa mga Gentiles. Kaya ang nag-preside noon ay si James, the brother of Jesus. Sapagkat si James, na kapatid ng Panginoong Hesus, nung ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit, ang kanyang mga kapatid ay nanampalataya na rin. Noong buhay pa ang Panginoong Hesus, sila ay hindi kasali sa ministry. Hindi sila sang-ayon na ang Panginoong Hesus ang siyang tagapagligtas. Subalit nung siya ay namatay at nabuhay na muli, sila na ay sumampalataya na. Kaya nagkaroon ng kapulungan, nagkaroon ng debate, nagkaroon ng diskusyon doon sa Jerusalem, sapagkat may dalawang paniniwala. Ang mga hintil ba ay kailangan makonvert bilang Hudyo para maligtas? O hindi na? Pumunta sila doon sa pulungan at ang napagkasunduan ay hindi na kailangan ang hintil na makonvert bilang isang Hudyo. At hindi na rin sila kailangang sumunod sa mga batas ni Moses. At dahil doon, sabi ni Apostle James, meron na lang silang ibang parang compromise. Hindi na sila susunod sa batas ni Moses. Ito na lang ang kailangan. Nasa Acts chapter 20 sa nabasa natin. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animal, at from blood. Apat na lang na commandment ang kanilang susundin, sapagkat sila ay tinanggap na ng Panginoong Hesus. Salvation is by grace, not by works. Next slide po. Unang puntos na ating pag-uusapan. God's word must be preached to every person. Wala tayong pinipili. Kapag tayo ay nag-ebanghelyo, hindi natin pipiliin kung sino. Hindi tayo mamimili ng mayayaman lang. Hindi rin tayo pipili ng mga mahihirap lang. Hindi tayo pipili ng anong edad.
May mga specialty po, ano? May mga specialty bawat pastor. May mga pastor na ang specialty nila ay yung mga mayayaman. Gaya ng CCF, no? Nandoon lahat yung mga mayayaman. Nandoon si Henry C. Jr. Henry C. Jr., pinakamayamang Pilipino. Nung nandoon kami sa Makati, ang bali-balita, si Henry C. Sr. ay itinakwil niya ang kanyang anak na si Henry C. Jr. sapagkat na-inlove siya sa isang born-again Christian. Pero ngayon, dahil namatay na si Henry C. Sr., ay malayang-malaya na si Henry C. Jr. na mag-practice ng kanyang belief. Siguro naman na ibalik yung kanyang mana. O kahit na hindi naman niya kunin yung kanyang mana, dahil mayaman naman siya, kayang-kaya niyang suportahan ang kanyang sarili. Contextualize. Meron yung tinatawag na contextualize. Iko-contextualize mo yung gospel mo. Ipi-fit mo yung gospel kung ano ang pangangailangan ng taong audience mo. May kwentong nasabi si Pastor Obet dati, meron daw isang pastor na nagpunta sa kulungan. Nagmi-minister sa kulungan. Ang ginagamit daw niya ay English. Very fluent siya sa English. Magaling mag-preach. Pero pagkatapos daw niya na mag-preach, ay sinabihan daw siya ng mga preso. Sabi, Pastor, napakaganda ng salita mo, pero wala kaming naintindihan. Iko-contextualize natin. Pagka sa mahihirap, iba yung lengguwaheng gagamitin mo. Pagdating mo sa mga opisina na mga executive, iba yung lengguwaheng gagamitin mo. Kaya kailangan nating i-contextualize ang Ebanghelyo. Ang Panginoong Yesus nasa langit dati. Subalit dahil ang i-evangelize niya ay mga tao, siya ay nagkatawang tao. Kailangan niyang magkatawang tao sapagkat nung siya ay nagsasalita doon sa bundok ng Sinai, dumadagundong ang bundok. Natatakot ang mga tao. Kaya kailangan pagka bumalik siya sa lupa, kailangan siyang magkatawang tao upang maintindihan siya ng tao. Merong ang kasabihan, pag i-evangelize mo daw, ang mga langgam, kailangan maging langgam ka rin. Ang sabi ng Apostol Pablo, to the sinners, I become like a sinner. To the Gentile, I become like a Gentile. To the Jews, I became like a Jew. In order for everyone to be saved. Kailangan nating bumaba sa level ng mga taong ating iniibanghelyuhan. Ang mga misyonary ngayon ay hindi na gumagamit ng English. Gumagamit na sila ng lengguwahe kung along people group ang kanilang pinapasukan. Ina-adapt nila, inaaral nila yung mga lengguwahe kung saan sila nag-evangelize. Next slide. God's word must be preached in every city. Basahin na natin yung Acts 15, verse 21. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogues on every Sabbath. Matthew 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kailangan ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo, sa lahat ng syudad, sapagkat ito ay ginagawa ng mga apostoles nung kanilang kapanahunan. Kailangan nating ipahayag ang testimony na ginawa ng Diyos sa atin. Ang mandato ng Word for the World Christian Fellowship
ay to preach the Word of God in every key city in the Philippines and in the world. Marami na tayong mga outreaches sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yung pinakaunang outreach natin ay malapit-lapit yung Kalawan doon. Hindi ito yung pinakauna sa alam ko na outreach. Pero ito yung pangatlo o pang-apat na outreach. Sapagkat dito ang mga misyonary natin. Hindi tayo titigil sa kabila ng pandemya. Tayo ay patuloy na mag-iibanghelyo. Ang tanungin mo sarili nyo. Tanungin natin sarili natin. Nakagampanan pa ba natin ito sa kabila ng pandemya? Noong ako ay nag-preach patungkol sa witnessing, meron tayong tinatawag na 5G. 5G ng pag-iibanghelyo, ng witnessing. Kung ang telecommunication ay merong 5G, sa witnessing meron ding 5G. Yung unang G ay goer. Ikaw ba ay goer? Ikaw ba yung humahayo? Sa ngayon, natigil ito, Pero ang alam ko, may mga iba pa na kahit na natigil, ay patuloy ang kanilang online fellowship. Hindi tayo dapat tumigil. Pangalawang G ay groaner. Ano ba yung groaner? Yung nananalangin para sa mga goer. Yun yung groaner. Pangatlong G ay yung giver. Ang giver, yung merong binigyan ng Diyos ng kakayahan para magbigay ng resources na galing sa Diyos. Ibinibigay niya sa mga humahayo yung mga kinita niya sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng abilidad upang mag-accumulate ng kayamanan. Kung minsan pa nga, may mga nagbibigay na hindi naman mayaman. Pero yun talaga yung kanilang gift. Giver talaga sila kahit na hindi sila mayaman. Gagaya nung sa Macedonia. May mga Macedonians kahit hindi sila mayaman, nagbibigay sila. At mas pinagpapala sila ng Diyos. Pang-apat, get others involved. May mga organization na nagmo-mobilize. May mga pastor na nagmo-mobilize. Kaya makikita natin, may mga pastor na marami siyang mga assistant. Ang alam ko po itong Kalawan, ay siya din na nag-pioneer ng mga simbahan dito sa katabi. Yung Kalamba. Ang nagpastor dyan una, ay mag-pioneer dyan, sila Pastora Lee. Ganon din itong Los Baños. Pati nga yata yung Tayabas. Pati yung Tayabas yata, kung di ako nagkakamali, yun. Pioneer ng Kalawan Church. Kaya po tayo ay blessed, tayo ay mapalad sapagkat ang Diyos ay binibigyan tayo ng mga mobilizers. Ay ang pang-apat na G, get others involved, mobilizer. At pang-lima na G ay yung greeter. Greeter, welcomer. Pag pupunta ka sa isang lugar at wala kang dadapuan, hindi ka mangingitlog. Hindi dadami yung congregation mo kung walang dadapuang pugad. Yun yung tinatawag na welcomer. Welcome kayo dito. Dito kayo matulog. Dito ka na kayo kumain. Dito na kayo lahat ng
Lahat ng kailangan nyo, dito na. Yun yung tinatawag na welcomer. Kuminsan nga yung welcomer, hindi pa nga mananampalataya. Yun ang tinatawag na man of peace. May mga testimony tayo. May nakasama ako sa Bicol na isang missionary, siya ay engineer. Nag-mission siya sa Cambodia. Wala silang kakilalang Christian. Pero meron silang, may mga nag-introduce sa kanya sa bahay ng isang unbeliever. Pero nasa high society. So sa family yon ay malugod silang tinanggap. May isang anak doon na artista. Hindi niya binanggit kung sino yon. Artista pa nga daw yung isang anak na babae. Kaya nga po ang Diyos, kahit na isang lugar na kay foreigner, meron siyang ginagamit na mga welcomers, mga greeters. Tanungin natin ang sarili natin, nagagampanan pa ba natin ito? Nakakapagpahayag pa ba tayo ng Ebanghelyo sa kabila ng pandemyang ito? Next slide. God's word must be read at all times. Ito, basahin natin ang Acts chapter 15 verse 21. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogue on every Sabbath. Every Sabbath daw binabasa yan. Noong panahon nila, ang Bible ay napakamahal at napakabigat. Kaya every Saturday lang sila nagbabasa. Subalit, ang panahon natin ngayon, wala na tayong reason kung bakit hindi tayo magbasa ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos ng araw-araw. Sapagkat nasa bahay na natin ang Bible natin. Isa pang rason uli na ibinigay sa atin ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano? Aba? Ay napakagaling ng sinabi dito, no? Kung gusto mo pala na maging successful, basahin mo ang Bible umaga't hapon. Magiging successful ka. Yan ang sikreto ng mga unang panahon. Si Joshua, sinulat niya sa kanyang sariling kimay. Kinopya niya yung Bible na sinulat ni Moses. Kaya tayo ay ngayon ay wala ng reason kung bakit hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Ito pa uli. Matthew chapter 4 verse 4. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Bawat salita na nanggagaling sa bunganga ng Diyos ay pagkain. Hindi lang yung tinapay. Kung ang tinapay, kinakain natin araw-araw, ang salita ng Diyos, kainin din natin araw-araw. Yung spiritual food ay kailangan nating kainin araw-araw. Merong survey na ginawa dun sa US pagkatapos na ipalabas yung The Passion of Christ. Yung Passion, yung kay Mel Gibson, yung paghihirap ni Kristo. Meron silang survey na ginawa, in-interview ang mga tao. At doon sa question na yon, ay tinanong, ano ang ang tanong ay, pagkatapos mong mapanood ang The Passion of Christ, ikaw ba ay naging masigasig na
sa pagbabasa ng Biblia? 62% dun sa mga tinanong ay nagsabing oo. 62% na mga tinanong, random. Ano? Pagka-interview, random yan. Hindi ka mamimili kung ito ba ay born again Christian, ito ba ay Katoliko, ito ba ay atheist. Random. 62% ang nagsabi na sila ay nagbabasa ng Biblia pagkatapos nilang mapanood ang The Passion of Christ. Ganon ang epekto noong pelikula, nung napanood nila, yung The Passion of Christ. At isa pa, hindi ko na sinama dyan, na kadahilanan, yung pangatlong kadahilanan kung bakit natin kailangan basahin sa lahat ng panahon. Sabi sa Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Correcting, training in righteousness, para tayo ay ma-equip para sa mga magagandang gawa. Yan ang mga rason kung bakit kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos minu-minuto, araw-araw. Next slide. Conclusion. At ito ay matatagpuan natin sa Proverbs 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9. Merong warning dito. If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Napakasaklap na warning, Kung hindi daw natin pakikinggan ang mga instruction ng Diyos, ang iyong mga panalangin ay karumal-dumal, detestable. Hindi lang hindi pakikinggan, ito ay kinamumuhian pa ng Diyos. Kaya tayo ay dapat na magbasa at isagawa ang mga salita ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may mandate galing sa Diyos na ikalat ang kanyang ebanghelyo. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para mag-ebanghelyo, ito ay kay iyong gagawin kahit na anuman ang sitwasyon. Hindi mapipigil ng COVID-19 ang paglaganap ng ebanghelyo. Hindi po ba? At tayo ay buhay na patotoo na hindi kayang pigilin ng COVID-19 ang pagkalat ng ebanghelyo sapagkat maraming paraan ang Diyos. Hindi nga lang kasing bilis, pero merong paraan na ibinigay ang Diyos para sa atin. Isa pa sa mga sagabal, kuminsan, walang load. Iyon ang mga kailangan natin ipanalangin, Walang load yung iyong kausap. Naalala ko yung tinanong namin si Steph, kasi meron silang meron silang every Saturday yata yon na parang cell group nila. Huminto dahil wala daw load. Yung kanilang mga kausap sa online. At yung iba naman, walang cellphone. Yun yung mga sagabal sa atin. Pero, kailangan natin pagtagumpayan ang mga ganyang bagay. Maraming paraan. Merong isang kwento dito ng dalawang sales people. Merong broker, real estate broker sa isang maliit na bayan.
no? Merong isang speaker na sa kanyang kaliwat kanan ay may dalawang salesperson, mga real estate brokers. No? Ang kanyang pagsasalita ay tungkol sa kung ano ang kahalagahan o ano ang relevance ng real estate brokering sa kabila ng kahirapan. Wala pang COVID-19 noon. Pero may nangyari na strike sa kanilang bayan. Merong dalawang malalaking kumpanya na malalaki ang pasahod. Sila yung kliyente ng dalawang real estate broker. Sila yung bumibili ng maraming mga bahay at lote. Etong speaker na to, tinanong umuna yung nasa kaliwa, John, kumusta ang iyong sales? Ang sabi ni John, ay, hindi nyo ba narinig na merong strike dito sa amin? Dalawang malalaking kumpanya kung saan kami kumukuha ng kliyente ay nagsara dahil sa strike. Wala kaming nabenta at sinisanti ko pa nga ang 3 kong mga ahente. At kapag tuloy-tuloy ang strike na ito, magsasara na ang aking kumpanya, yung aking opisina magsasara dahil wala akong benta. Ganun ba? Sabi ng speaker. Tinanong naman niya yung isa, yung babae, si Lita. Lita yata ang pangalan nun. Lita. Lita, kumusta naman ang benta mo? Ay, sir, merong strike na nangyari dito sa aming bayan. At dahil doon, ay maraming panahon ang mga kliyente na magpasyal-pasyal doon sa aming mga model. No? At maraming bumibili. Kapag katuloy-tuloy pa itong strike na to, baka mabenta ko lahat yung mga binibenta ko. Tinanong nung speaker, paano yun? Ay kasi, pinupuntahan ko lahat sila, kinukumbinsi ko sila na kapag bumili sila at bumalik sa normal ang sitwasyon, ang kanilang sweldo ay madodoble. At mas marami silang mabibili nila yung kanilang dream house. Ano ang pinagkaiba nitong dalawang salesman na ito? Yung una, hindi nagtrabaho dahil sa strike. Yung pangalawa, yung babae, gumapang siya, kumilos siya. Pinuntahan niya yung mga tao. Kinumbinsi niya na kapag natapos na ang kalamidad, ang strike, ay babalik uli sa normal. At may mga back wages pa sila. At dahil sa back wages na yan, marami silang mabebenta. Marami silang mabibili. Ano yung difference? Sa kabila, si Lita, sa kabila ng strike, nagbabahay-bahay. Ganon din po tayo. Sa kabila ng strike, dangerous man, kailangan natin kumilos. Dangerous man, susundin pa rin natin ang protocol, 15 minutes. Allowed yata tayo ng 15 minutes kung hindi ako nagkakamali. Sa kabila ng COVID-19, observe yung mga protocol. You observe natin yung mga alituntunin ng IATF, yung mga alituntunin ng barangay, i-observe natin. Hindi tayo titigil. Kung magagamit natin ang social media, gamitin natin. Kagaya nung si Lita, hindi siya tumigil kahit may strike. Nakumbinsi niya yung mga tao na bumili ng kanilang mga dream house. Ganon din po tayo. Sana dapat hindi magiging sagabal ang COVID-19 sa ating pagkalat ng Ebanghelyo, sa ating pagkalat ng salita ng Diyos. Merong
alam niyo, bawat isa sa atin ay familiar doon sa rubber band. Diba? Rubber band, yung goma. Ang rubber band ay iisa lang ang purpose. Para ito ay i-stretch. Ano? Yun lang ang gagawin niya, mag-stretch lang siya. Kapag ka ang isang rubber band ay hindi mo in-stretch, no? Hindi mo binanat, mawawalan siya ng saysay. Mawawalan siya ng gamit. Useless na siya pag hindi mo siya binanat kasi wala na siyang ibang paggagamitan. Ang tao rin ganon. Ang tao ay ginawa ng Diyos para papusihan siya, para gawin ang iutos ng Panginoon. At bawat isa sa atin ay may mandato na galing sa Diyos. Gamitin natin ito. Hindi dapat maging sagabal ang COVID-19 upang tayo ay huminto sa ating mandate, living by the word. No? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na nasa langit, kami po ay humihingi ng pasensya, humihingi ng patawad, O Diyos, sapagkat lahat kami ay hindi exempted sa ebanghelyong ito. Kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sapagkat hindi namin nagagampanan ang aming mandate, O Diyos. Ginawa mo kami, O Diyos, inutusan na humayo upang ikalat ang iyong kabutihan sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya, Panginoon, patawad. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng COVID-19 na ito, meron kang binabalak, meron kang ginagawa, O Diyos. Alam namin na hihinto ang pandemyang ito at magbubukang liwayway, Panginoon, ang iyong ebanghelyo. Hindi natutulog, Panginoon, ang iyong ebanghelyo at patuloy na bumubukal sa mga tao na aming nakakasalamuha. Panginoon, pag-alabin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Pag-alabin mo, Panginoon, ang aming kaluluwa upang kami ay patuloy na magbasa ng iyong salita. Patuloy na gawin ang iyong mga inuutos sa amin. Panginoong Diyos, bigyang kalakasan ang bawat mananampalataya, bawat nakikinig sa kanilang bahay. Ang mga walang hanap buhay, Panginoon, ay aming pinapanalangin na magkaroon ng sapat na pagkain sa kanilang hapag. Ang mga naghahanap ng hanap buhay, Panginoon, ng kanilang trabaho, ay mabigyan mo, O Diyos. Ang mga kapatiran, O Diyos, na may sakit, mga pastor, Panginoon, na aming kilala at hindi, aming ipinapanalangin, Panginoon, sa iyo, sapagkat alam namin na kayang-kaya mong pahintuin ang pandemyang ito. Subalit, alam namin, Panginoon, na may itinuturo ka sa amin. Alam mo, Panginoon, na kami ay dumadaan sa pagsubok at kung sino man ang iyong makita na gumagawa ng iyong mga utos sa kabila ng pandemyang ito, ay iyong pagpapalain. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na maging malakas. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat hindi namin kayang gawin ang mga ito kung wala ang iyong tulong. Kaya, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba. Pagsamba, Panginoon. Pagpapatawad, O Diyos, hinihingi namin. At bigyan mo kami, Panginoon, kalakasan na aming matupad, O Diyos, ang lahat ng iyong mga pinapagawa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tayo po'y umawit sa Lord bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon. Hallelujah, O God.
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Tunay nga ikaw, Diyos, ay aming papupurihan. At sa umagang ito, salamat, Panginoon, sapagkat muli kami ay iyong pinuspos ng iyong banal na Espiritu. At ngayon, mga kapatid, sa ating pag-uwi, sa ating mga bahay, sa ating paghayo, baunin niyo ang kapangyarihan, ang proteksyon ng Diyos Ama, ang pagpapatawad, pagmamahal ng Diyos Anak, at ang fellowship at pakikisama ng banal na Espiritu. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay magsihayo.